So, start natin yung una nating activity. So, ito yung gagawin natin. So, mula dun sa loob, palabas yung technique na gagamitin natin para magawa itong object. Circle. So, gawin nyo lang, circle. Enter. Specify center point ng circle. Yan. So, kahit saan naman dun sa drawing window natin. Select natin. So, gaano siya kalaki. So, lagi nyo check yung yung dimension dito sa reference. So, yung laki niya, ang radius ay 16. Kapag ka radius, input na lang kaagad natin yung value. Yan, 16, enter. So, ito na yung circle na kulay blue dyan sa pinakagitna. So, circle ulit tayo or enter nyo lang since yun yung existing command. Yung next naman natin gagawin is itong circle na ito. Ang radius niya ay 21. So, input lang natin yung value na 21. Okay, ayan na yan. So, next, ito naman yung enclosure ng orange na circle. So, enter lang ulit natin. Ang radius ay 32. So, input lang natin agad yung value na 32. Yan, okay. So, nagawa na natin. Okay, so next naman natin, itong pinakamalaking circle niya. Ayan. So, enter. Specify natin yung center point. Gaano siya kalaki. So, bali ang radius nito ay 40. So, input lang agad natin yung value. Basta radius, wala na i-click na iba. Input nyo lang kagad yung value ng dimension na nakalagay dun sa reference niyo. Okay? Okay, so next, ito naman. So, para magawa ito, ayan. Para magawa ito, ang gagawin nyo lang, ano ba yung sukat nito? Wala naman siyang ibinigay na sukat. Pero, yung pagitan ng bawat element na ito ay equally space sila at 6 mm. Kaya gagawin lang natin, gagawa tayo ng linya. Yan, dito sa gitna. Yan. Tapos i-offset lang natin. Offset. O. Enter. So, yung distance ng offset 3. Bakit siya 3? Tag 3 magkabila. So, click nyo lang yung linya na i-offset. Dalhin nyo dun sa right side. Ayan. And dun sa left side. Ayan. So, ibig sabihin, eto kung 3 sa right side and 3 din yung in-offset natin dun sa left side, ibig sabihin, nakuha natin yung 6 mm na offset distance nito or yung space niya. Okay, yung pagitan. So, trim lang natin yung mga linya na hindi natin kailangan. TR, tapos enter lang. I-select ngayon natin yung mga object na hindi natin kailangan. Ayan. So, importante rin na zino-zoom in nyo yung iti-trim ninyo kasi baka merong mga object kayo na hindi ma-trim. Ayan. Enter lang natin para mag-end yung command. So, dito, hindi naman naka-specify yung angle nung angle of inclination nitong mga linya or yung pagitan nila. So, ang gagamitin natin is 30-degree angle. So, punta lang kayo dito sa polar tracking. Select nyo lang yan. Yung arrow. Then, select nyo si 60 or 30, 60, 90, and 120. Tapos, para mag-on siya, select nyo to. Make sure naka-blue siya para selected siya. Ibig sabihin, selected na yan kapag ka naka-blue siya. So, line ulit tayo. L, enter. Specify first point. Dito yung first point natin. Yan. So, yung angle of inclination is 30 degree. Kung papansin nyo, automatic yan mag-snap or lalabas yung snap point nung kung anong angle na siya once na nakaklik ito. Depende yan kung ano yung specify natin dun sa polar tracking, kung saan siya or anong angle siya mag-snap. Ayan, so 30 degree, click lang natin, enter. Ayan, gagawa lang tayo ng ng trimming line. So yung distance niya, so trim lang muna natin yung di natin kailangan na linya. Ito, di natin kailangan na to. Ay, wag na pala yan, para burahin na lang natin. So, offset na lang natin siya ng 3. O, enter. And then, 3 on both side. 3 sa taas, tsaka 3 doon sa baba. Ayan. Ibig sabihin, yan yung pagitan. Tapos, enter lang para mag-end yung command. Tapos, TR for trim.
Tapos trim nyo lang yung mga linya na di na kailangan. Yan, di na kailangan to. Yan, kaya titrim lang natin. Yan. Para dito naman, buburahin na natin ito. Yan. Tapos ito, di na natin kailangan yan. Yan, hindi natin kailangan to. Kaya select lang natin yung mga hindi natin kailangan na object. And then, erase. Yan. Kasi ito, join na natin. J, enter. Click nyo lang itong mga object na gusto nyo pagsamasamahin. Enter. Yan, para maging single entity na siya. Kasi, based on sa reference natin, is meron siyang ganito na element or ganito na drawing na 6 na piraso na equally spaced at 6 mm yung distance or apart. Okay, so kaya ang gagawin natin dyan is i-array natin. AR, enter. Select natin yung object na i-array natin. Enter. So, polar array yung gagamitin natin since circle yung pag-iikutan niya. Okay, so select natin yung axis of rotation dito sa center. Yan. So, number of objects, specify lang natin. So, dito naka-6 na siya. Automatic na naka-6 na siya. Kaya, ang gagawin lang natin is close na lang natin to. Yan. Okay, so nakuha na natin yung gitna. Ito, itong mga element na to dun sa circle natin. So, nakumpleto na natin. So, next naman natin gagawin is itong dalawang bilog na blue sa labas. So, hanapin ngayon natin yung sukat. Gaano ba siya kalayo mula dun sa center, tsaka ano yung distance nung pagitan nilang dalawa. Okay? So, yung distance niya mula dun sa center ng circle is 50. So, ay maglinya lang tayo L, enter. Specify natin yung first point dito. Yan. So, make sure, pag bumabalik kayo halimbawa dun sa mga linya na naka vertical or horizontal na linya, i-click nyo tong ortho. Yan. Yung ortho mode. Para automatic siya naka-vertically tsaka horizontally aligned. Yan. So, inilinya natin. Ang distance ay 50. Enter. Ayan ay 50. Enter lang ulit natin. Okay, so next. Ano yung pagitan ng dalawang bilog? So, base dito sa reference natin, yung pagitan ng dalawang bilog ay 120. Kasi 60 and 60. So, linya ulit tayo. Line. L. Enter. Specify first point. Okay. Then, yung value. 120. Enter. Tapos, enter lang natin para mag-end yung command. So, next move natin. M. Enter. Select natin yung object na i-move. Enter. Then, hanapin natin yung midpoint. Iko-connect natin sa endpoint. Ayan. So, ibig sabihin, ito, yung linya na ito, siya yung mag-identify nung center nung dalawang circle na bilog na, ay dalawang circle na blue na ito. C, enter. Ayan, mula dun sa endpoint. Ano yung radius? 15. Enter. So, pwede nyo i-copy. Ayan, copy lang. Or, enter lang ulit. Tapos, input nyo lang yung value na 15. Enter. So, kasi parehas naman sila ng radius. Okay, so nagawa na ngayon natin itong dalawang bilog. So, next naman natin, nagagawin yung bilog dun sa pagitan ng dalawang bilog na blue. So, ang distance niya mula dun sa dalawang bilog ay 20. Ibig sabihin, 20 yung distance niya. So, mula dito, mag-add tayo ulit ng 20. Line, enter. Ayan, 20. Enter. Ayan. Tapos, enter ulit para mag-end yung command. Then, circle. Ayan. So, gaano kalaki ito? Ang radius is 15. So, value na lang input natin since radius siya. Enter. Okay? So, next naman, yung mga bilog. So, yung bilog na to, na nakaikot dun sa blue na bilog, ay ang radius ay 20. Circle lang ulit tayo. Input natin yung value ng 20. Ayan. And then, circle. Para naman dito, yung circle na nakapaikot naman sa blue or sa dalawang bilog nito is mas malaki siya. Ang radius ay 21. So, enter lang natin or circle. Input nyo lang yung radius na 21. Ayan. So, ito na yung circle para dun sa dalawang bilog na circle. Okay.
So, 21. Ayan, so nagawa na natin. Tapos, kung papansin nyo, meron siyang line na nakatangent dun sa dalawang circle. Kaya ang gagawin natin, punta lang kayo dun sa object snap. Ayan, click nyo lang siya. Then, object snap setting, clear all nyo lang, and then, select nyo lang yung specific point of or object snap point na kailangan natin. Kasi kadalasan, kapag ka naka-on lahat yan, may mga tendency or may tendency na hatakin yung mga linya na ginagawa ninyo dun sa iba't ibang snap point ng object natin. So select lang natin yung tangent. So, line ulit tayo. Then, select lang natin yung arc or yung circle kung saan tayo gagawa ng tangent line dun sa circle. So, si AutoCAD na yung maghahanap. I-click nyo lang dun sa kahit saang pagitan ng circle ng best na snap point or tangent point ng dalawang circle na yan. Ayan. Enter. Okay, so may nakatangent na dito. Okay. So, next natin gagawin is imi-mirror na lang natin to. Mirror, since parehas naman sila symmetrical. Enter. Ayan. So, gagawa tayo ng mirror line. Ayan. So, kung walang snap point, balik kayo ulit dito. So, object snap, select all nyo lang. So, kapag ka mga general drawings, pwede nyo i-select itong lahat ng snap point. Ayan. Para di kayo mahirapan mag-locate ng mga points kung hindi kayo mahirapan mag-locate ng mga important points ng mga drawing ninyo. Ayan, mirror lang natin. Ayan. Buburahin ba? Hindi. No. Okay? So, next is yung arc naman dito. So, ang gagawin natin, since hindi nakaspecify yung center point ng arc, ang gagawin ngayon natin is tangent radius. Kasi nakatangent yung arc na to dun sa dalawang circle. Kaya ang gagawin nyo lang, circle, enter. Huwag kayo mag-specify ng point or center point. But, ang gagawin niyo, click nyo lang tong tangent radius. Tapos, locate natin yung point of tangency. Halimbawa, dito. Tapos, yan. Second point, dito. Then, specify natin yung radius. Ang radius ay 20. Enter. Ayan. So, nagawa na natin. Tapos, trim na natin yung mga linya na hindi natin kailangan. Ayan. TR, enter. Tapos, select natin yung object na trim natin. Okay. So, ito na siya. So, mirror lang ulit natin. Since symmetrical naman siya. And enter. Ayan. So, mirror line. Ayan. So, pupunta lang dito sa left side. No. Ayan. Tapos, purahin nyo na yung mga linya na hindi nyo na kailangan. Ayan. So, lagi kayong magbe-base dun sa reference kung kamukha na ba niya. So, trim lang natin. Ayan. Ayan. Okay. So, nagawa natin yung kalahati. So, hindi na natin gagawin yung kabilang part. Since symmetrical sila or magkahawig lang naman, ang gagawin lang natin ay imi-mirror lang natin. So, MI, enter. Select natin yung mga object na imi-mirror natin. Enter. Tapos gagawa tayo ng mirror line. So, yung mirror line na gagamitin natin is yung quadrant. Quadrant to quadrant. No. Ayan. Okay? So, nagawa na natin yung object.